Pagbati po para sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Shine. Nakatira ako sa Mabalacat, Pampanga. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko. Dati kaming nagtatrabaho sa abroad ng asawa ko. Pero nung magretiro kami ay nagdesisyon kaming umuwi rito sa Pilipinas. Matanda na kami para magtrabaho. Kaya nagkasundo kami na gamitin ang ipon namin para makabili ng lupa. Nagpatayo rin kami ng mga kwarto para gawing paupahan. Naging matagumpay naman yon dahil maraming empleyado sa call center ang nangungupahan sa amin. Meron ding mga estudyante. Tanda ko pa, gabing-gabi na po noon. Tahimik na ang buong paligid. Sa tingin ko tulog na ang mga estudyante na nangungupahan sa amin. Samantalang pumasok na sa trabaho ang mga call center agent. Pero gusto ko pa ring makasigurado, kaya nilibot ko ang buong paligid. Mahina na ang tuhod ng asawa ko, kaya ako na lang ang mag-isang nag-ikot-ikot. Mas hands-on talaga ako sa negosyo. Dahil mas business-minded ako kesa sa kanya. Habang naglilibot ako, sinisigurado ko na nakalak na ang gate. Umakyat din ako sa second floor para dumaan sa mga kwarto ng tenants namin. Gabi na nun, pero maliwanag naman ang paligid dahil sa mga ilaw. Habang naglalakad ako, napapailing ako. Nakita ko kasi sa terrace na may mga nakasampay na damit. Mahigpit kong ipinagbabawal sa dorm ang paglalaba dahil kaunti lang ang supply namin ng tubig. Hindi ko rin sila pinapayagang magluto for safety purposes. Nag-aalala kasi ako na baka maiwang nakabukas ang kalan at magsimula yon ng sunog. Marami namang laundry shop at fast food chain sa paligid. Kaya hindi mahihirapan ng mga tenants. Sadyang may mga nagpapasaway lang talaga. Tsaka halos lahat ng paupahan dito ay gano'n ang patakaran. Ipinagpatuloy ko ang pag-iinspeksyon hanggang sa makarating ako sa dulong kwarto. Mukhang maayos naman ang paligid, kaya naglakad na ako pababa sa hagdan. Sa unang palapag kasi ang bahay namin ng asawa ko. Matanda na kami nung nagpakasal kami. Kaya hindi kami nabiyayaan ng anak. Kaming dalawa lang ang magkasama sa buhay. Pero masaya naman kami. Habang naglalakad ako pababa, nakarinig ako ng malakas na kalabog. Parang may bumagsak mula sa langit. Gusto kong malaman kung ano yon. Kaya binilisan ko ang paglalakad ko. Hanggang sa makarating ako sa bakuran. Nakita ko na lumabas ng bahay ang asawa kong si Ed at iginagala niya ang tingin sa paligid. Parang meron siyang hinahanap. Nang mapansin niya ang presensya ko, tinanong niya kung may narinig ba ako na malakas na kalabog. Sinabi ko na oo at yun nga ang dahilan kaya nagmadali akong bumaba. Sabay naming hinanap kung ano ang bumagsak sa lupa hanggang sa makarating kami sa labas ng gate. Nadatnan namin doon ng isang lalaki. Nakahandusay siya sa kalsada at pinipilit niyang bumangon. May dalawang bayong din sa tabi niya. Kinabahan ako kaya napakapit ako kay Ed. Malakas ang kutob ko na magnanakaw ang lalaki. Samantalang dumampot ng malaking bato si Ed at akmang babatuhin ng lalaki. Tinanong niya rin ng lalaki kung sino ito. Ang sabi naman ng lalaki, nadulas lang daw siya kaya tumama ang mukha niya sa kalsada. Humingi rin ito ng dispensa dahil nabulabog kami. Dahil doon kumalma na si Ed, tinulungan niya ring tumayo ang lalaki. Tinanong namin ito kung taga saan ba ito at bakit nasa daan pa ito ng ganong oras. Samantalang malapit na ang gabi.
Delikado kasi sa lugar namin kapag sumapit na ang dilim. Maraming tumatambay na adik at madalas mag-trip ang mga ito. Nagpakilala ang lalaki bilang Joel. Taga-Arayat, Pampanga raw siya. Pero lumipat siya rito sa Mabalacat para maghanap ng trabaho. Naghahanap din daw siya ng mauupahan dahil wala siyang kamag-anak dito. Ilang araw na nga raw siyang nag-iikot pero wala siyang mahanap na murang paupahan. Kaunti lang daw kasi ang dala niyang pera. Kaya nga raw siya nadapa kanina dahil nanghihina na ang tuhod niya. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Hindi namin mapigilang maawa kay Joel. Hanggang sa sinabi namin na may bakante pang kwarto sa dorm namin at maaari siyang mangupahan sa amin. Hindi rin namin siya sisingilin ng deposito. Ang importante ay makahanap siya ng trabaho para makabayad siya buwan-buwan. Napangiti siya dahil sa sobrang saya. Nagpasalamat siya sa aming mag-asawa. Napayakap pa nga siya sa amin. Bigla ko naman tinakpan ang ilong ko. Hindi sa nag-iinarti ako, pero nakakasuka ang kanyang amoy. Gabi na pero amoy araw pa rin siya. Bukod doon, napakabaho ng hininga niya. Parang may kinain siya na masangsang ang amoy. Napansin ko rin na ganun din ang reaksyon ng asawa ko. Dahil doon mabilis kaming lumayo kay Joel. Inakay namin siya papunta sa second floor. At dinala namin siya sa magiging kwarto niya. Tuwang-tuwa siya dahil first time niya raw magkakaroon ng maayos na tulugan. Ipinangako niya rin na hindi siya mahuhuli sa pagbayad ng renta. Natuwa naman kaming mag-asawa. Saglit pa kaming nakipag-usap sa kanya hanggang sa umalis na kami. Pumunta na kami sa bahay namin para magpahinga. Naging maayos naman ang pangungupahan ni Joel sa bahay namin. Agad din siyang nakahanap ng trabaho. Buwan-buwan siyang nakakapagbayad ng renta kaya wala kaming problema sa kanya. Maayos din siyang makitungo sa kanyang mga kapwa tenants at sumusunod siya sa mga patakaran namin. Hindi kami nagkamali na pagkatiwalaan siya. Isang gabi, nag-iikot ulit ako sa buong dorm para masigurado na nakakandado ang pinto ng bawat kwarto. Hanggang sa makarating ako sa room ni Joel. Napansin ko na may pulang likido sa doorknob ng pinto. Inilapit ko ang ilong ko roon, saka inamoy ang pulang likido. Doon ko napagtanto na dugo pala yon. Nag-alala ko para kay Joel kaya kinatok ko ang pinto. Ilang minuto pa akong naghintay bago niya pinihit ang pinto. Hindi niya yon masyadong binuksan. Inilabas niya lang ang kalahating bahagi ng mukha niya. Tinanong niya kung anong kailangan ko. Sinabi ko naman na may nakita akong dugo sa doorknob. Tinanong ko rin kung saan yon nanggaling. Napansin ko na medyo nataranta siya. Tumahimik siya na parang nag-iisip ng isasagot. Hanggang sa sinabi niya na nasugatan ang kamay niya habang nasa trabaho. Malamang daw na bahira ng dugo ang doorknob nung binuksan niya ito. Nakumbinsi naman ako sa paliwanag niya. Kaya naniwala ako. Tinanong ko kung kailangan ba niya ng panggamot. Pero ayos lang daw siya. Hindi naman daw malalim ang kanyang sugat. Tumangulang naman ako. Pagkatapos naming mag-usap ay bumaba na ako. Patuloy na lumipas ang mga araw. Hanggang sa napansin ko na kapag hating gabi, palaging may gumagalang aso sa labas ng gate. Sa totoo lang, hindi ako mahilig mag-alaga ng hayop. Ayoko ring naglilinis ng dumi ng aso, kaya palagi ko itong itinataboy. Bukod pa ron, nakakatakot ang itsura nito. Sobrang laki nito at mabangis ang muka.
Pero kahit anong gawin ko, palagi itong tumatambay sa labas ng gate. Hanggang sa hinayaan ko na lang ito. Kapag umaga naman ay bigla itong nawawala. Isang umaga, nagwawalis ako sa bakuran. Yun talaga ang unang ginagawa ko pagkagising ko. Maya-maya nilapitan ako ng dalawa kong tenants na si Dia at si Claire. Meron daw silang concern. Napaggigitnaan nila ang kwartong tinutuluyan ni Joel. Palagi raw silang nakakalanghap ng masangsang na amoy mula sa kwarto nito. Naiintindihan ko naman sila, kaya nangako ako na re-resolbahin ko ang problema nila. Kinagabihan, hindi muna ako natulog. Tumambay muna ako sa bakuran para hintayin dumating si Joel. Maya-maya narinig ko na may kumakalampag sa gate. Sa tingin ko si Joel ang dumating kaya binuksan ko ito. Pero imbis na si Joel, ang mabangis na aso ang nakita ko. Agad kong isinara ang gate. Umupo ulit ako, saka hinintay si Joel. Hanggang sa inantok na ako kaya nagpasya na ako na bukas ko na lang siya kakausapin. Pumasok na ako sa loob ng bahay at natulog. Kinabukasan, maaga akong bumangon para matsyempohan ko si Joel. Nagtagumpay naman ako dahil nakita ko siyang nakatayo sa balkonahe ng second floor. Napansin ko na nangihina siya at namumula ang kanyang mga mata. Kahit hindi siya amoy alak, inisip ko na naglasing siya kagabi at meron siyang hangover. Tinapik ko ang kanyang balikat. Sinabi ko na kagabi ko pa siya hinahanap. Ipinaalam ko rin sa kanya na nagrereklamo ang kanyang kapwa tenants dahil mabaho ang kwarto niya. Inutusan ko siya na linisin ito. Humingi siya ng pasensya at nangako na aayusin niya ang kanyang kwarto. Umaliwalas naman ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Maya-maya, siningil ko na rin siya sa renta ng dorm. Sinabi niya na hintayin ko lang siya. Papasok lang daw siya sa kwarto niya para kumuha ng pera. Umoo naman ako. Pagkabukas pa lang niya ng pinto ay halos bumaliktad ang sikmura ko dahil sa masangsang na amoy. Hindi ko matiis yon kaya tumalikod ako. Bahagya rin akong naglakad palayo. Naiintindihan ko na kung bakit nagrereklamo ang ibang tenants. Maya-maya pa, lumabas na si Joel. Inabot niya sa akin ng 2,000. Tinanggap ko naman yon. Bago ako umalis, pinaalalahanan ko ulit siya na linisin ng maigi ang kwarto niya. Nagbanta pa nga ako na sisingilin ko siya ng damage fee kapag nagkaroon ng permanenteng mantsa ang dingding sa kwarto. Puro opo lang naman ang sinasagot niya. Pagkatapos nun, tumalikod na ako. Dumaan ang ilang linggo. Mukhang ginawa naman ni Joel ang inutos ko dahil wala nang nagrereklamo. Pero may mga pagkakataon pa rin na hindi siya umuuwi ng gabi. Hindi ko alam kung saan siya naglalagi. Samantalang sinabi niya noon na wala siyang kamag-anak sa Mabalacat. Hindi ko na siya tinanong tungkol doon dahil wala naman akong pakialam sa personal niyang buhay. Habang tumatagal, napapansin naming mag-asawa na dumarami ang mga namamatay sa lugar namin. Katulad na lang ng kapitbahay naming si Ate Beth. Tanda ko pa, masigla pa siya nung huli kaming nagkita. Nagyaya pa nga siya na dadayo kami sa Bataan dahil malapit na ang fiesta doon. Pero hindi na yon natuloy dahil bigla siyang namatay. Ayon sa kanyang kapatid, isang gabi ay umuwi ito galing sa trabaho. Pagkarating daw nito sa bahay nila ay nakatulala lang daw ito habang naglalakad papasok sa kwarto nito. Sinubukan daw nila itong kausapin pero hindi ito nagsalita.
Simula raw nun, naging kakaiba na ang ikinikilos nito hanggang sa bigla na lang itong nanghina. Tinubuan din daw ito ng mga sugat sa katawan. Isinugod daw nila si Ate Beth sa ospital. Pero ayon sa mga doktor, nagkaroon daw ito ng kakaibang sakit at wala pang naiimbentong lunas para dito. Nakapagtataka raw yon dahil malakas pa ang katawan nito. Ni minsan ay hindi ito dinapuan ng malalang sakit. Malakas daw ang kutob ng pamilya nila na may kakaibang rason sa pagkamatay ni Ate Beth. Pero hindi nila matukoy kung ano yon. Bukod sa kanya, marami pa kaming kabarangay na namatay. Pero walang malinaw na dahilan kung bakit. Natatandaan ko pa, 5:00 ng madaling araw nun. Nabulabog ang buong dorm dahil narinig namin na sumisigaw si Dia. Kahit inaantok pa kaming mag-asawa ay bumangon kami. Lumabas kami ng bahay at pumunta sa second floor ng dorm. Natagalan pa nga kami sa pag-akyat dahil hirap maglakad ang asawa ko. Pagkarating namin doon, nadatnan namin doon si Dia. Nakaupo siya sa sahig habang umiiyak. Pinaliligiran siya ng ibang mga tenants at pilit siyang pinapakalma. Maya-maya napansin ko na nandun si Joel. Nakatayo ito ng matuwid at seryoso ang pagkakatingin kay Dia. Wala itong suot na pang-itaas na damit at pawis na pawis ang katawan. Nagtataka ako pero hindi ko na lang ito pinansin. Nag-focus na lang ako kay Dia. Nilapitan ko siya saka tinanong kung bakit siya sumigaw. Pero hindi siya sumasagot. Nakatulala lang siya hanggang sa napatingin kay Joel. Nanginginig ang buong katawan niya at parang natatakot siya. Nawiwirduhan ako sa kanyang ikinikilos. Hanggang sa tinanong ko ulit kung bakit siya sumigaw. Hindi pa rin siya sumagot. Tapos tumakbo siya papasok sa loob ng kanyang kwarto. Natulala kaming lahat. Nalilito kami kung bakit ganoon ang ikinikilos niya. Nag-alala ko para kay Dia. Kaya kinalampag ko ang pinto ng kwarto niya. Pinilit ko siyang lumabas para makipag-usap ng maayos. Gusto kong maliwanagan kung anong nangyari sa kanya. Tumagal ang ilang minuto. Pero hindi niya talaga ako pinagbuksan. Dahil doon inakay na ako ng asawa ko para bumaba sa unang palapag. Sinunod ko naman ito. Isa-isa na ring nag-alisa ng mga tenants. Simula noon, palagi na akong pumupunta sa kwarto ni Dia para silipin siya. Pero ayaw niya pa ring makipag-usap. Ni hindi siya lumalabas para pumasok sa kanyang trabaho. Hanggang sa isang araw, habang nagdidilig ako ng mga halaman ay nakita ko na naglalakad palapit sa akin si Dia. Natuwa naman ako dahil lumabas siya ng kwarto niya. Pero nagtataka ako dahil may dala siyang maleta. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Sinabi niya na aalis na siya. Balak daw niyang pumunta sa ibang lugar para doon na mangupahan. Nagulat ako dahil matagal na siyang nangungupahan sa akin. Nakapag-advance payment na nga siya ng 3 buwan. Maya-maya, inilapit niya ang mukha niya sa akin. Ikinuwento ang nangyari nung madaling araw na narinig namin siyang sumigaw. Sabi niya nakarinig daw siya ng kaluskos. Kaya lumabas siya sa kanyang kwarto. Nakita niya raw ang mabangis na aso sa tapat ng kwarto ni Joel. Kamukha raw ito ng kwarto na palaging tumatambay sa gate. Nagtaka raw siya kung paano nakarating sa second floor ang aso. Pero mas nagulat daw siya dahil biglang nagbago ang anyo nito at naging si Joel. Yun daw ang dahilan kaya siya sumigaw.
Pero natatakot siyang magkwento dahil baka saktan siya ni Joel. Aalis na raw siya sa dorm bago pa siya mapahamak. Sinubukan ko pa siyang pigilan pero hindi na siya nagpaawat hanggang sa umalis na siya. Pagkalabas ni Dia, napatingin ako sa taas. Natanaw ko na nakadungaw si Joel sa balcony ng second floor. Bigla akong kinilabutan dahil masama ang tingin niya sa akin. Iniwas ko na lang ang tingin ko sa kanya. Itinuon ko ang atensyon sa pagdidilig ng mga halaman. Dahil sa sinabi ni Dia, nakaramdam ako ng pagdududa kay Joel. Ikinuwento ko rin yon sa asawa ko. Kumbinsido rin siya na may kakaiba kay Joel. Kaya nagdesisyon kami na obserbahan ang bawat kilos niya. Gusto naming malaman kung anong klaseng nilalang siya. Gabi-gabi namin siyang hinihintay. Pati na rin yung aso na palaging tumatambay sa gate. Gusto namin mapatunayan kung iisa lang ba talaga sila. Pero kahit anong gawin namin ay wala kaming nakuha na ebidensya laban sa kanya. Hindi na rin namin nakita ang mabangis na aso. Habang tumatagal, napapansin ko na isa-isang umaalis ang mga tenants namin. Kapag tinatanong namin ang dahilan nila ay ayaw nilang magkwento. Pero halata sa mga mata nila na natatakot sila. Ang iba nga sa kanila, hindi na nagpapaalam at bigla na lang nag-aal sa balutan. Hanggang sa si Joel at ang 3 babaeng tenant na lang ang natira. Nalungkot kaming mag-asawa dahil humina ang kita namin. Isang araw, napansin namin na ilang araw nang hindi umuuwi si Joel. Gusto sana namin siyang tawagan, pero hindi makontak ang number na ibinigay niya. Nagtataka rin ang amo niya dahil hindi na siya pumapasok sa trabaho. Hanggang sa nagdesisyon kaming mag-asawa na buksan ang kanyang kwarto. May duplicate kaming susi, kaya madali namin yung nagawa. Pagkapasok namin sa kwarto, sumalubong sa amin ang masangsang na amoy. Pero hindi na yon kasing tindi ng dati. Napansin namin na may kakaunting mantsa ng dugo sa dingding. Napatingin ako sa papel na nakalagay sa cabinet. Kinuha ko yon at binasa. Sulat kamay yon ni Joel. Sinabi niya na nagpapasalamat siya dahil tinanggap namin siya sa dorm namin. Humingi rin siya ng pasensya. Dahil daw sa kanya kaya isa-isang umalis ang mga tenants. Nagulat kami nang inamin niya na may lahi siyang aswang, kaya may kakayahan siyang magpalit ng anyo. Humingi siya ng tawa dahil hindi niya napigilan ang tawag ng laman. Mamamatay daw siya kapag hindi siya nakakain ng sariwang karne ng hayop o tao. Madalas mga matatanda raw ang binibiktima niya, lalong-lalo na yung mga may karamdaman. Pero ni minsan daw, hindi niya kami naisip na saktan dahil naging mabait kami sa kanya. Napaisip kaming mag-asawa. Pinagtagpi-tagpi namin ang mga pangyayari. Hanggang sa napagtanto namin na may kinalaman si Joel sa mga taong namatay sa lugar namin. Pero mabuti na lang, wala na siya. Nilinis namin ang kwarto at pagkalipas ng ilang araw, pinabindisyon na namin ang buong dorm. Sa ngayon wala na kaming balita tungkol kay Joel. Pero itinatago pa rin namin ang sulat na iniwan niya. At hindi namin yon ipinaalam sa ibang tao.